kung bakit sila ng utang, kailangan daw nila para sa kanilang pagpaganda ng kanilang bahay, tahanan. Tapos ang nangyari ay nag-miss out lang sila sa isang payment, yung penalties in arrears ay napakalaki. I found out that the percentage also of the interest rate was so high. I think it was like 3% a week. So if that's 3% a week, that's 12% a month. Ang laki po ng interest charges na yan at lalong nabaon po sila sa utang. Kaya tama po ang ginagawa ng ating Committee Chairman Joel Villanueva. We fully support him. Mga kagalang-galang kong mga kasamahan sa Senado, ako po ay tumatayo bilang co-sponsor ng panukalang isinusulong po ni Senador Joel Villanueva, ang Senate Bill number 1744 o ang Fair Debt Collection Practices Act. Isang batas na malinaw ang mensahe. Ang pangungulekta ng utang ay hindi dapat maging lisensya sa pang-aabuso. Hindi po ito batas para pagtakpan ang ayaw magbayad. Ang utang po ay obligasyon, tama po yun. Ngunit, ang paraan ng paniningil ay may hangganan dahil mahalaga ang dignidad ng tao. Sa tunay na buhay, maraming Pilipino ang umuutang hindi para magpakasasa sa luho, kundi para mabuhay, para pambili ng gamot, pangmatrikula, renta, pagkain. Ngunit, ang sinukli sa ilan ay takot at kahihiyan. Walang tigil na tawag, pagmumura, pagbabanta, at ang pinakamalala, paglalantad ng kanilang personal na impormasyon sa iba para lamang mapilitan silang magbayad. May mga kaso po na text blast sa contact list, panghihimasok sa pamilya at kaibigan, at pananakot na parang kriminal ang isang taong may utang. Ginoong Pangulo, hindi po koleksyon ang tawag dyan. Pang-aalipusta po yan. Hindi po maaring maghugas kamay ang mga nagpapautang at sasabihin nilang wala silang pananagutan sa ginagawang mga human rights violation ng mga kolektor. Sapagkat sa ilalim ng batas, sila po ay solidaryong mananagot. Bilang ang bansa po natin ay isang Christian at Muslim country, naninindigan po tayo sa katarungan, dignidad at pananagutan. Sa batas at sa konsensya, hindi pwedeng ang paniningil ay nagiging panghihiya at pananakot. Kaya ako po ay buong lakas at buong puso na nagiging co-sponsor ng Fair Debt Collection Practices Act at hinihiling ko po ang suporta ng lahat ng ating mga kasamahan upang maipaisa ito para sa makatao, makatarungan at may dignidad na sistema ng paniningil sa ating bansa. Maraming salamat po, Ginoong Pangulo. This bill is a timely and necessary response to the growing number of complaints from ordinary Filipinos who, while acknowledging their financial obligations, have been subjected to abusive, deceptive, and unfair debt collection practices. Marami po sa ating mga kababayan ang nahaharap sa mga ganitong uri po ng paniningil kung saan nagagamit ang kanilang kahinaan at sa halip na tulungan ay lalo pang napapabigat ang kanilang sitwasyon sa buhay. Hindi naman po mangungutang yan kung hindi po naghihirap. At marami talagang reklamo. Ako mismo, yung aking opisina na binabastos, tinatakot. Hindi lang dito sa Maynila, kundi sa Mindanao at sa Visayas. Ganito po ang kanilang nararanasan. Mr. President, access to credit is an essential part of economic activity. However, such access must be balanced with stronger consumer protection mechanisms. The absence of clear standards has allowed some debt collectors to operate without accountability, preying on vulnerable individuals who lack the means and knowledge to assert their rights.
ang kakulangan po ng malinaw na regulasyon ay nagiging daan para sa ilang nagpapautang at debt collector na manakot o manlamang sa mga taong hindi alam ang kanilang karapatan. Importante, alam po ng ating mga kababayan ang kanilang karapatan. Idagdag pa natin dito ang mga kwento at di umano'y kawalan ng respeto sa paniningil kung saan para bang napakababa ng tingin kung kausapin ng mga collection agent ang mga kliyente nila. Mahalaga na mapagpatibay at mapangalagaan natin ang dignidad ng mga Pilipinong nangangailangan. Hirap na nga ang marami dahil baon na sa utang, wag na sanang ipagdiinan pa sa kanila ito. Through this measure, we are not preventing legitimate debt collection. Pinapangalagaan natin ang proseso sa pagbayad ng obligasyon ay makatao, maayos at transparent. It is about creating a system where accountability exists, where debtors can assert their rights without fear, and where lenders and collection agencies maintain the credibility and integrity of our financial system. Mr. President, this proposed bill sends a strong message that the state will not tolerate abuse in any form, especially against those already